Tinatayang nasa higit 70 na ang patay Lunes sa kaguluhan sa Mexico matapos ang pagpaslang sa leader ng Jalisco New Generation Cartel nitong weekend. Ilang Canadians na rin ang dumulog sa Global Affairs Canada. Makakasama natin si Teresa Redula para sa ilang detalye. Teresa? Patuloy daw na tinututukan ng Canada ang sitwasyon sa Mexico matapos magsimula ang kaguluhan sa estado ng Jalisco nitong weekend. Matapos pumanaw ang isang leader ng isang drug cartel. Ayon kay Foreign Affairs Minister Anita Anand, mahigit 26,000 Canadians ang nagrehistro sa Global Affairs. Kabilang ang nasa 8,000 individual sa nakalipas na 24 oras. Local authorities have, in some cases, issued a shelter-in-place order, and the situation remains fluid. All Canadians in affected regions should heed the direction of local authorities and travel only when it is safe to do so. Nagsimula ang karahasan sa Jalisco Linggo matapos mauwi ang Military Special Forces Operation sa pagkamatay ni Nemesio o Segura na mas kilala bilang El Mencho, leader ng Jalisco New Generation Cartel. Sa press conference sa Mexico City Lunes, si Mexican President Claudia Sheinbaum at iba pang opisyal sinabing 85 highways ang hinarangan at halos 30 pang-aatake ang tinarget ang otoridad, kung saan hindi bababa sa 25 National Guard members ang nasawi, gayon din ang 30 cartel operatives. Si Anand sinabing di raw sila naabisuhan kaugnay sa aksyong militar, pero sinabing nakikipag-ugnayan na sila sa kanyang Mexican counterpart. Samantala, ilang Canadian Airlines din ang nagkansela ng mga biyahe sa ilang bahagi ng bansa, kabilang sa kilalang tourist destination na Puerto Vallarta, dahilan kung bakit naipit ang maraming turista sa lugar. We're hoping to get home. Our flights have been canceled, and so far the best option we're being given for getting home is like connecting on the weekend through like LAX. So right now we're going to take that, but we're hoping that Air Canada kind of add some planes and get some people out of here. Ang sitwasyon sa Mexico, tinututukan din ng ilang Pilipino sa Canada na mayroong nakatakdang biyahe sa bansa. Isa sa kanila si Hazel May Bilan mula Ontario na planong bumisita sa Puerto Vallarta sa March 31. Nabinok isang araw bago pumutok ang mga kaguluhan. Nag-research na ako, ano bang nandun, kasi first time namin. Tapos kinaumagahan, nung Sunday, doon na. Yung ayaw ko nangyari doon sa lugar. May isang buwan pa naman akong pwedeng pag-isipan kung pupunta pa o hindi. At saka hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas. So, as of right now, go pa rin yung decision namin. Kasi nga, inihimay-himay ko pa lang para bang may isang buwan pa. Pwede pang magbago, pwede pang kumalma, o if it gets too worse, then i-cancel. Sa Toronto International Airport, handa pa rin daw ang ilang biyaherong bumisita sa ibang bahagi ng Mexico. Just a little nervous, but we have friends that are there, and we called last night just to make sure that everything was okay, and they said it's business as usual, and just as long as you heed and pay attention to the news, that we should be okay. Yeah, it's a little scary, but we are just hoping for the best, and we're going to be on an all-inclusive resort, so we're hoping to just stay out of everything and just be safe. Ang Global Affairs nananawagan naman sa mga Canadians na iwasan ang anumang non-essential travel sa ilang estado, kabilang ang Jalisco. Teresa Redula, Omni News, Toronto.